Mga ka-sports, mainit na naman ang usapan sa Philippine basketball dahil paparating na ang second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at kalaban natin New Zealand at Australia. Pero ang tanong, handa na ba talaga ang Gilas? Ano ang totoong kondisyon ni Kai Sotto at may tsansa ba tayong mag-upset ulit? Alamin natin yan ngayon. Kung tripo po ang ganitong content, pa-iwan o follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, this coming February 16, opisyal na magsisimula ang training camp ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Layunin, bumuo ng pinakamalakas at pinakabalanse na lineup para sa dalawang higanteng kalaban. Ayon sa ating mga source, mula sa initial 12, papalawakin daw ang pool hanggang 16 players kabilang sina Troy Rosario, Renza Bando, RJ Barrientos at Saber Lucero. Pero hindi lahat ay swerteng makakapaglaro. Mga ka-sports, sa injuries at lineup issues, napakalaking dagok talaga sa Gilas ang injuries ni na Chris Newsome, Carl Tamayo at Kai Sotto. Dahil dito nagkaroon ng reserve players para masiguradong may sasalo sa rotation. Kasama na rin ngayon sa pool sina Juan Gomez Diliano habang nali si Kai Sotto sa final consideration. Dito makikita kung gaano kahirap ang trabaho ni Coach Tim Cone. Ayon kay Coach Tim, hindi agad inilabas ang final 12 dahil tinitingnan talaga ang kondisyon ng mga players, iniiwasan ang injury risk at sinusuri talaga ang chemistry. Ibig sabihin, performance sa ensayo ang labanan, hindi pangalan. So ngayon mga ka-sports, Kai Sotto game changer ba? Siyempre hindi nawawala si Kai Sotto. Kung magkakabalik ba siya sa ating national team, nako, alam nyo naman mga ka-sports na galing siya sa Japan B1 League sa Koshigaya Alpas at patuloy ang rehab mula sa kanyang injury. Kung 100% healthy si Kai, malakas ang rim protection ng ating national team, solid sa rebounding, mahalaga kontra physical teams. Kasama sina Junmar Pajardo, AJ Edo at QMB. Posibleng ito ang maging pinakamalakas na frontline ng Gilas sa loob ng maraming taon. Maraming fans ang gustong mapasama sina Jordan Heading, Ray Parks Jr., Remy Martin, Francis Lopez. Pero sa dulo ng araw, system at role ang mas mahalaga kaysa kasikatan. Ayon kay Homer Saison na isang sports analyst, ang New Zealand daw ay magdadala ng Team A, buo at sanay maglaro together. Habang Australia naman, Team B lamang dahil hindi pa available ang kanilang Team A at naglalaro pa ang karamihan sa kanilang pool. Pero delikado pa rin ito. Kaya ang realistic take, may tsansa ang Gilas kontra Australia kaysa New Zealand. Mga ka-sports, ano nga ba ang strategy ng Gilas? Para may tsansa ang Gilas, kailangan ng control sa ilalim, disiplinadong depensa, ball movement, 3-point shooting. Hindi ma-foul sa trouble ang bigs. Kapag pumalya ang isa dito, nako, delikado ang laban. Hindi madali, hindi rin imposible. Kung healthy si Kai, tama ang final 12, solid ang system ni Tim Cone, may tsansa ang Gilas sa isang upset. Kaya mga ka-sports kayo, naniniwala ba kayo na upset ang laro ng Gilas Pilipinas? Sino kayang magiging X-Factor para sa inyo? I-comment na yan sa ibaba at babasahin ko yan. I-like, i-share at mag-subscribe para sa mas solid na Gilas updates. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!